Ang hirap naman. Ay, meron! Meron po! Nakawa po tayo nang walang tulong. Parang mas magaling mga payong kamay ko kaysa paa. Ay, meron po akong nakuha. Dalawa na po ang aking naku. Kailangan pala talaga hukayin mo sa ilalim. Sa pagpapatuloy ng ating seafood adventure sa Baler Aurora, matitinding hamon ang ating haharapin. Para kumuno ito palubog ng palubog Saan po? Sus Mariosep, Lord. Natanggal yung kalawit niya. Hindi po. Yung galamay niya natanggal Ganon. Uy! Isa na lang. Ito pa, ma'am. Ito, ma'am. Lalabas ang panin. Sa panghuhuli ng mga sariwang laman dagat. Ay, meron pa dito talagang may reunion ng mga kabibi dito! Ang dami dito! Ang dami, may reunion! Kabit-kabit pala sila, kuya! Pag nakuha mo na yung isa, magkakatabi na pala sila. Yan, ang dami. Daming butas, Oh, kinainan talaga to ng matindi, Siyempre, titikman din natin ang mga seafood dish ng Baler. Hindi lang surfing destination ng Baler. Seafood haven din ito. Pupunta tayo sa isang ilog para manguha ng kabibe o freshwater clam. Ito po ang kukunin namin, mga halaan. Ito ay kabibe. Tama po, Kuya Wingard? Kabibe. At ito po ay kukunin namin dito sa tubig na hanggang bewang lamang. Pero para makuha namin ito, kailangan magaling ang aming pakiramdam sa paa. Kailangan, at saka kamay. Wala namang delikado dito, Kuya. Wala naman. So kakapain ko lang talaga siya sa paa ko. Katulad po dito, ma'am. Anong dyan? Dito po sa may pa ako. Dyan sa paa mo? Sige po. Meron dyan. Ayan po. Ayan po. Eto. Ayan po. Ayan. Ganyan Eto. po. Kukunin niyo po. Kukunin ko ngayon. Ayan, pwede niyo pong kunin. Kunin Ang to. lamig. Ay, teka, wait lang ha. Hindi po may bitawan yung paa niyo, makawala. Ganon. Kailangan kapain. So, ang sistema dito, kakapain sa paa. Tapos, kapag may nakapaka ng makinis, yun na yun. Aabutin mo na ng, kamay mo. Teka, ang hirap kumapa Ito po, ma'am. Bakit ang galing mo, kuya? O, sige, kuya, ako po. Sige, wait lang. Kapain niyo po yung paa ko. Ayan. Ayan po, ha? Ay, malaki to. Charan! Baka may nakakapa kayo dyan, sabihin nyo lang sa amin. Kami ang kukuha. Ito po. Teka, wait lang. Sige, kuya, ikaw na muna kumuha niyan. Meron po. Ang hirap naman. Ay, meron po! Nakakuha po tayo ng walang tulong. Parang mas magaling mga payong kamay ko kaysa hindi ko maramdaman kapag sa paa. Ay, meron po akong nakuha. Dalawa na po ang aking naku. Kailangan pala talaga hukayin mo sa ilalim. Hindi pwedeng kapa-kapa lang. Ay, meron pa! Sus Mariosa! Ang dami dito! Kuya, ang dami dito. Feeling ko mga isang pamilya to ng mga kabibe. May reunion ata sila dito Dahil nakakabit ang bahaging ito ng ilog sa dagat, tumataas at bumababa ang antas ng tubig dito. Karaniwang nangunguha sila ng mga kabibe kapag hibas o low tide. Mas madali kasing maabot at makapa ang mga kabibe sa ilalim ng ilog kapag low tide.
Eto po. May nakakapa ako dito. Tarant! Kailangan pala talaga maghukay ka sa kamay mo eh, no? Ay, meron dito talagang may reunion ng mga kabibi dito! Oh, ang dami dito! Ang dami, may reunion! Kapit-kapit pala sila, kuya! Pag nakuha mo na yung isa, magkakatabi na pala sila. Palakasan ng pakiramdam sa pangangapa ang labanan dito. Pak na pak! Kailangan talaga inaano. Kailangan lang maghukay ng mabuti. Hindi ko kaya ng paa ko. Kaya ko lang sa kamay. Mas magaling yung kamay ko kaysa sa paa. Oh, ayan oh. Oh. Bura. Pasok sa banga ang aking pangangapa. Pero pasok din kaya sa ating panlasa ang luto ng mga taga-baler sa Cavite? Ang mga sariwang kabibe masarap daw gawing adobo. Ito po siya nung bagong huli. Pinakuluan para tatanggalin ng tangkong. At ito na ang pinalabasan nung tinanggal ng tangkong. Sa kawali, igigisa ang bawang, puti at pulang sibuyas. At saka ihahalo ang mga napakuloang kabibe. Talagay na natin ng konting toyo para lumasa na siya. Tapan po muna sa handali at para tumiin po yung lasa ng toyo. Mga 2 minutes. Makalipas ang 2 minuto, pwede nang ilagay ang tanglad at siling haba. At saka idadagdag ang suka. Pakuluin muli ito ng 2 minuto. Pagkatapos po ng ilang minutong pagpakulo ay ilalagay na po natin itong gata o yung unang gata. Titimplahan ito ng seasoning, patis at paminta. Pakuluin ito ng 10 minuto. Patutuyuin po muna natin ng konti itong gata para okay na po. Sunod na ilalagay ang siling pula at dahon ng sili. Pakuluin ulit ng 5 minuto pa. Ready na ang adobo sa gatang kabibe. Tikman natin itong adobong kabibe na napakahirap kunin kasi kailangan kapain pa talaga sa buhangin. Naku, sana masarap to! In fairness ang laki ng laman niya. Ang sarap! Adobo na may gata. Yung alam mo talagang nagmantika na, tapos sakto lang yung anghang niya. Panalo naman to! Dito naman sa Barangay Zambales sa Baler, alimango ang isa sa mga nahuhuli sa kanilang ilog. At ang ibang lokal dito, ibinebenta pa ito sa merkado ng 50 pesos kada kilo. Mangunguha tayo ngayon ng kimpi. Ang kimpi ay isang maliit na uri ng alimango. So, yung iba, di ba, kinukuha pa sa ilalim ng lupa, pero ito nasa loob ng mga pawid. Parang sumisikit-singit-singit sila. So, paano po yan kinukuha? Oho. Mahirap to Mahirap. Ay, Diyos ko, Lord. Hindi po kasi naipit ng mga sipit. Ganyan po yung mangyayari. Ano po to, aggressive din. Aggressive, kahit maliit, aggressive. Ito po, kagaya po. Sa pangunguha ng kimpi, gumagamit sila ng pangingpi o pangkawit na gawa sa kawayan. May hook ito na gawa sa alambre. Gamit ito, mas mabilis daw nahuhuli ang mga kimpi bago pa man sila makasiksik sa ugat ng mga punong sasa. Pag ano po, ma, Paano? pag ganito po ang, ganyan. Ah. Ito yung katawan niya, tamakan.
hindi po yung mga sipit. Okay. Ayun, lumalabas eh. Lumabas. Ito na po siya. Wait lang po. Lumabas ka na. Sipitin mo ako! Ito na, oh. Ayan. Ito, wait lang po. Ayan na, nakasipit na siya sa akin! Medyo aggressive din po yan kasi. Aggressive. Malambot siya, parang siyang soft-shelled. Oh. Ayaw bumitaw sa kalawit. Pinutol mo na talaga siya. Ayan. Yan po siya. Maliit lang ang kimpi na kasing laki lamang ng 20 pesos na barya. Mas manipis at malambot din ang shell nito kumpara sa ibang alimango. Talagang masusukat dito ang iyong pagtitimpi. Challenging naman kasi ang manguha ng mga kimpi. Idagdag pa ang madulas at maputik na sasahang ito. Para sa maliit na, na alimango, talagang ganito gagawin natin. Kakaloka. Parang kumuno ito palubog ng palubog Saan po? Sus Mariosep, Lord. Ayaw, ikaw. Ayaw eh. Masikip. Ay, lumabas! Saan pumunta? Ayun, nandito po. Nagkukunwari lang pala siyang di makalabas. Yun, kuha! Medyo mas malaki nga siya. Mas malaki. Dahil soft-shelled siya, hindi masyadong matigas yung kanyang shell. Madali siyang tusukin gamit itong alambre. Kaya nahuhuli siya ng ganito. Natanggal na yung isang sipit. Ngayon, ang problema namin, paano kami aalis dito? Parang nilamon na kami ng lupa eh. Parang kumunoy itong tinatapakan natin eh. Sa hirap ng panghuhuli ng kimpi, sulit naman kaya ang lasa? Malalaman natin mamaya. Karamihan ng mga ilog dito sa Baler may mga bakawan o kaya naman sasahan. Malaki ang naitutulong sa komunidad dito sa Baler ng mga puno ng sasa o nipa tree. Bukod kasi sa napipigilan nito ang pag-apaw ng ilog, nagsisilbi rin itong tahanan ng iba't ibang hayop at laman dagat. Po sa inyo. Kahoy po yan eh. O, kahoy nga po, pero ito po ay may Katid. laman po. May laman na katid yan. Ito po, ma'am. Alam ko na to! Ito, ma'am. Tamilok! Yan. Ayan po, ma'am. Pero iba yung tamilok. Pinaglalagyan ng tamilok ninyo dito. Maputi Katid ang tawag nila sa tamilok. Karaniwan itong nakukuha sa mga nabubulok na kahoy sa mga ilog at sasahan. Ito kasi ang nagsisilbing pagkain at tirahan ng mga katid. Buong buo pa. Ito, ma'am. Ayan na. Eto na. May ganito sa Aklan eh. No. Ay, naputol! Ganyan po talaga yan, ma'am. Tisa yung mga tamilok nyo dito. Malasa po, ma'am. Alam ko. Pinakain na ba itong ganito na? Oo. Ha? Ganito pwede. na kakainin na to? Hindi na susukaan? Pwede lang po. Hmm? Pwede sukaan nyo. May dala po tayong suka. Parang creamy yung tamilok nila dito. Ang daming laman Mataba po yan eh. Mataba yung tamilok nila. Mm. Maraming parang powdered milk. Iba yung tamilok nyo dito. Tisay. Palagay ko lang to teorya ko lang to Depende siguro doon Sa lugar po. sa lugar at saka doon sa kahoy na kinakain niya, ganun din yung magiging lasa niya at magiging kulay niya. Kasi nung nagpunta po kami ng ng Aklan, isa mga ganong kulay na kahoy po namin kinukuha, medyo maitim eh. Kaya medyo maitim din yung tamilok. Ayaw po. Depende po sa klase. Ito, maputi siya talaga kasi yung mismong kahoy maputi rin. Opo. Opo kasi ito kung malambot na kahoy po. Malambot na kahoy. Tsaka parang mataba siya, maraming laman sa loob. Uy! Isa na lang. Ito, lalabas ang kanin. Marami pa ako doon, kuya. Mamaya na muna. Creamy yung mga tamilok nyo dito. Isa yung mga tamilok nyo dito, tsaka creamy, Oh. Wala na to. Ito, meron pa eh. Ay, tumalsik na! Nasaan na? Lumubog na po. Wala na. Buhay na lang siya. Nahulog na.
Meron ba dyan? Ito, mataba. Talagang ano to? Ang daming kinain! Parang gatas yung lasa niya sa loob. Ay, sorry ako sa sayang ko lang. Yan, ang dami. Daming butas, oh. Kinainan talaga to ng matindi, ah. Tulad sa ibang lugar, karaniwan din ginagawang pulutan ng mga taga-Baler ang tamilo. Pwede na kasi ito agad kainin pagkakuha sa mga kahoy. Pero bago yan, kailangan muna itong hugasan ng malinis na tubig. Okay. Saka ito isawsaw sa suka. Actually, nakatikim na ako ng tamilok, pero ito ay iba yung lasa. Opo. Parang depende ata dun sa kahoy. Ito parang creamy yan siya. Parang may laman siyang sa loob. Creamy. Parang may gatas sa loob eh. Opo, ganun No? po. Parang may gatas. Ganyan po talaga lasa niya. Parang pag mas mataba ata, parang mas may gatas. Opo. Kasi po yung gato ay payat po yan. Payat. Yung pagka may ganun na, payat na siya. Creamy siya. Parang may gatas sa loob. Creamy. Bukod sa pagkain ng fresh tamilok, ang isang hotel-restaurant dito sa Baler, meron daw two-way dish sa mga tamilok. Ito yung mga nakuha nating katid or tamilok. Ang puputi niya. Tinanggalan na natin ito ng ulo at saka ng ngipin, tas nilinis na rin natin. May dalawang uri ng luto na gagawin sa atin ngayon si Chef Ronald. Yung fried ba? Fried tamilok po. and Fried tamilok. Tapos yung isa, Kinilaw na tamilok. kinilaw na tamilok. Una munang magpapainit ng mantika sa kawali. Saka hahatiin sa dalawang bahagi ang mga nakuhang tamilok. Isa para sa prito at isa para sa kinilaw. Ang parte na para sa kinilaw ibababad sa sukang sasa. Ang parte naman na para sa fried tamilok titimplahan ng asin, paminta at kalamansi. Sa isang bowl paghahaluin ang cornstarch at flour. Ito ang magiging breading ng natimplahang tamilok. Sunod na isasawsaw ang mga breaded tamilok sa itlog. At ibabalik muli sa breading mixture para sa second coating. Saka ito ipiprito sa kumukulong mantika. Kumakain talaga kayo niyan ng ganyan dito? Sa sa Aurora, sa Baler? Eh kasi kapag nakaganito na siya, no, hindi mo na iisiping tamilok siya. Kasi syempre may mga iba maselan, di ba? Natatakot sila. Pero kapag ganyan na yung itsura, iisipin mo na lang onion rings, calamares, di ba? Kapag golden brown na ang kulay nito, luto na ang crispy fried tamilok at ready na for plating. Akalain mo, from this to this. Sumusyal. So ngayon naman gagawa tayo nung kinilaw na tamilok. Sa isang bowl, pagsasama-samahin naman ang luya, labanos, sibuyas, bell pepper, manggang hilaw at pipino. Sunod na ihahalo ang suka. Haluin ito ng bahagya. At saka ilagay ang tamilok na ibinabad sa sukang sasa. Timplahan na rin ito ng asin, paminta at kalamansi. At saka haluin. Maya-maya pa, pwede nang tikman ang kinilaw na tamilok. Okay, tikman natin itong crispy fried tamilok. Tikman ko muna siya na may sa suka. Parang may lasang lupa. Medyo nalalasahan mo pa rin yung pagkatamilok niya. Uy, ang sarap ng tartar sauce. Tsaka dapat kapag ginawa nyo to, talagang crispy-crispy pa siya talaga.
Okay, tikman naman natin itong... Yung tamilok kasi nila, parang mataba siya talaga. So, lasang-lasa mo yung, yung kahoy. Ito naman yung binabad na sa suka. Sa akin, mas okay to. Masarap yung timpla ng suka, manggang hilaw. Ito talagang lasa siyang yung the usual na kinilaw. Namamask niya yung lasa ng tamilok na medyo parang earthy. Sabi nila, kapag bumisita ka sa Baler, hindi pwedeng hindi mo matikman ang mga ipinagmamalaki nilang pagkain. Kaya ngayong araw, magmumukbang tayo Baler style. Una sa listahan, kalderetang kambing. Tikman ko tong kalderetang kambing. Sarap! Ang lambot. Ang lambot-lambot ng pagkakaluto dito sa kambing na to. Tsaka wala siyang anggo. Ang sarap. Next dish, lumpiang pako. Sobrang favorite ko ang pako salad. Ganyan, no? Tikman ngayon natin kapag ginawa siyang lumpia. Ay, may pa-cheese sa loob! Wow! Okay to, ah. Ngayon ko lang na-realize na bagay pala yung ganong combination ng flavor. Gagawin ko nga ito sa bahay pag may pako kami. Ang sarap! Meron din silang sweet and sour lapu-lapu. Ang sarap. Ang sarap. Champion. At syempre, hindi magpapahuli ang pampalamig ngayong tag-init. At dahil summer, hindi pwedeng mawala ang halo-halo. Okay itong halo-halo na to kasi may mga fresh fruits siya. Ang sarap. Panalo. Oh my God! Pagkatapos lumubog sa putikan Ano ba to? Parang kumunoy. at manguha ng maliliit na alimasag ng baler na kung tawagin kimpi, cooking time na tayo. Karaniwang inihahain ang kimpi kasama ng pako. Magluluto naman po tayo ng kimpi. Ito po yung kimping nakukuha sa amin dito sa sasahan. Pinakuluan na po siya, nilaga na kasi malikot po yan ay baka magtalunan dito sa kawali. Sa mainit na kawali, paghahalu-haluin ng tubig, gata, luya, at bawang. Sunod ay halo ang napakuluang kimpi. Takpan ito at pakuluin ng 3 minuto. At saka ihalo ang siling haba, tanglad, at pako. Sunod na ibubuhos ang natirang gata. Titimplahan ulit ito ng asin. At saka ilalagay ang siling pula at dahon ng sili. Kapag natuyo na ang gata, pwede na itong ihain. Ready na ang ginataang kimpi na may pako. Eto na ang ginataang kimpi. Alam mo, paborito ko ang crab. Ang problema lang talaga sa kanya, ang hirap kainin, ang hirap balatan. Kaya yung ibang mga tao, ayoko na lang kumain ng crab. Pero dahil ganito siya kailiit, feeling ko, pwede na itong kainin ng buo.
Madinamnam yung sauce, lasang-lasa mo yung gata, alam mong naiga na siya. Medyo mahirap lang kainin yung kimpi. Kasi isa-isa mo pa siyang babalatan. Pero once natanggal mo na yung takip niya, pwede mo nang kainin ito. Mismong laman, masarap. Champion yung sauce. Dahil naman sa mga seafood at iba pang biyayang nakukuha sa dagat, ilog, bakawan at sasahan, na pangunahing sangkap sa masasarap na putahe, talagang masasabi mong ang pagbisita nyo sa Baler, busog, siksik at sulit na sulit. Ay, Diyos ko Lord! Wait lang! Huwag ka kay kilos! Teka, kuya. Kuya, kailangan kunin na to. Paano ba kinukuha? Para kumuno ito palubog ng palubog Saan po? Sus Mariosep, Lord. Yun na nga kaso lang na na siya. Na na siya dun sa loob. Naipit na siya. Ay, lumabas! Saan pumunta? Yun, kuha! Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, Hirap naman. ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.